Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ako si Teacher Aisa at tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating pag-aaral sa GMRC Grade 5. At ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay pagpapahalaga sa sarili o valuing oneself. Bakit ba natin kailangang pahalagahan ang ating sarili at paano nga ba natin pahalagahan ang ating sarili? Okay, so ilan lamang ito sa mga katanungan na bibigyang linaw natin sa araling ito. So, handa ka na ba? Sasamahan niyo na ako sa pag-aaral natin sa linggong ito. Okay, so para sa unang araw, narito ang ating gagawin. Tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. Sagutin lamang ang mga pahayag kung oo o hindi. So bilang isa, kaya bang maisagawa ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay bilang pagkilala sa kanyang dignidad upang malinang ang paggalang sa buhay? Number 2, mahirap bang matutuhan ang pag-unawa sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay? Number 3, pwede bang makapagsanay sa paggalang sa buhay sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapabuti ng sariling buhay? Number 4, ang kilos ba na nagpapahalaga sa sariling buhay ay hindi nagbabago mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda? Number 5, ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili ay dapat ba o kailangang pahalagahan? Medyo malalalim na yung mga katanungan natin para sa bahaging ito, pero sana sa pagdaloy ng ating aralin sa videong ito ay mas maunawaan natin kung ano nga ba talaga ang dapat nating isagot sa mga katanungang ito. Okay, so narito yung mga wastong kasagutan para sa ating maikling balik-aral kanina. So tingnan mo kung tama ba ang iyong naging sagot at ating unti-unting ipapaliwanag ang mga katanungang iyon maya-maya lamang. Okay, so para sa bahaging ito, suriin at tingnan ang larawan ni Pilar at Pedro. Sagutin ang nakapaloob na mga tanong. Okay, ano ba yung napapansin nyo sa larawan ni Pilar at Pedro? Mula sa kanilang makikita natin yung kanilang larawan mula pagkabata hanggang sa sila ay tumanda. So, ganun din kay Pilar at para din kay Pedro. So, parang pyramid ang itsura, hindi ba? Mula pagsilang nila o gumagapang pa lang hanggang sa kanilang pagtanda. So, ating sipatin yung mga katanungang nakapaloob sa larawang ito. So, ano ang ipinapakita sa larawan tungkol kay Pilar at Pedro? So, makikita natin yung kanilang paglaki, hindi ba? Physical na paglaki mula sa pagiging bata hanggang sa kanilang pagtanda. Habang lumalaki sina Pilar at Pedro, malamang na mas mabilis nilang kalakihan ang kanilang So, maaring may mga ano pala dito. So, mas mabilis nilang makalakihan ang kanilang mga sombrero kaysa sa kanilang sapatos, maong kaysa kamiseta, mga kamiseta kaysa sa maong, at kamiseta kaysa sa sapatos. Ano kaya sa mga ito ang tamang sagot? Okay, so kasi sabang tayo ay tumatanda, 'di ba? Minsan may mga gamit tayo na nagagamit pa rin naman natin ng mga ilang taon. Pero may mga bagay tayo na napakabilis nating kalakihan, hindi ba? So halimbawa, yung ating mga damit, yung bata kapag baby pa lang siya, magugulat ka na lang kasi yung baru-baruan nila, parang minsan pang isang linggo lang o isang buwan, pagkatapos nun hindi na nila magagamit. So magugulat ka lang, parang hinipa ng lobo yung ating mga baby, So, may mga bagay naman, may mga gamit naman sila na matagal naman nilang nagagamit, at hindi mabilis na makalakihan. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili.
Okay, so ito ay maaring gawin, no, sa loob ng klase. Magtatanong ang teacher, paano ba yung kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili. So halimbawa, pwedeng pinapahalagahan mo yung iyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-inom ng maraming tubig para manatiling hydrated ka, paliligo araw-araw para makaiwas sa sakit, pag-inom ng vitamins, at napakarami pang iba. So, pipili si teacher ng pinakamagandang sagot para dito. Ngayon, tayo ay magtungo sa ikalawang araw. Ano ba ang ating gagawin sa ikalawang araw? Okay, una, tayo magsagot. Okay, para sa gawaing ito, mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. So, para sa gawaing ito, pagtutugma habang ang katawan ng tao ay lumalaki at nagbabago, pagtugmain ang mga mabisang kasanayang angkop sa anumang edad. Sa ikalawang hanay, sa tama nitong halimbawa, sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Okay. So, pagtatapat, tapatin natin yung unang hanay sa ikalawang hanay. Okay. So, sunod na gawain. So, nariyan yung ating mga wastong sagot. So, tingnan mo kung tama ba yung iyong kasagutan sa ating gawain, at kung hindi naman, maaari mong isulat yung tamang sagot sa gilid nang sa gayon ay kapag mabalikan mo, ito ay mapag-aaralan mo at mare-review mo. Para naman sa sunod na gawain, kaugnay sa katatapos na pagtutugma, balikan ang sarili simula ngayon, grade 5 hanggang grade 1. So, magbabalik tanaw ka mula grade 1 hanggang grade 5 at sabihin mo kung ikaw ay mayroon itong mga sumusunod na mga batayan. Sundin ang panuto sa chart at isulat ang iyong realisasyon sa iyong sa iyong sagutang papel. Okay, so lagyan mo ng check. Mula grade 1 ba, may malusog ka na gawi? No? May maganda ka bang malusog ka ba, or magandang habit ka ba? Okay. Para naman sa susunod, may matalik na kaibigan ka ba? May best friend ka ba mula grade 1? Tapos, may barkada ka ba? May barkadang grupo na kinabibilangan. Sunod, isulat ang sagot. Pangalan ng tao na hindi nagbago. May kakilala ka ba? Mula grade 1 hanggang grade 5 na hindi nagbago sa'yo. At bahagi ng katawan na nagbago. So, mula grade 1 hanggang grade 5, ano ang iyong napansin na pagbabago sa iyong katawan? At sa ibaba ay ibigay ang iyong reaksyon o realisasyon dito. Okay, dito naman ay pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi higit sa 4 at hindi ibababa sa 3 pangungusap. So, mga tuntunin ukol sa sarili. Mga pagbabago sa sarili ay bahagi ng pag-unlad ng sarili. So, magbigay ka ng sarili mong paliwanag sa pamamagitan ng isang talata. So, sabi dito, yung pagbabago doon sa ating sarili ay bahagi ng ating pag-unlad o pag-develop natin bilang isang tao. Next, kahalagahan ng pagbabago ng sarili pati na rin ng iba. So, ano yung pananaw tungkol doon? At suriin palagi ang mga iniisip, damdamin at pag-uugali kung angkop pa o hindi na angkop. So, kapag nag-iisip ka ba, yung mga nararamdaman mo, sa tingin mo ba angkop ba yun? Dapat ba yung mga iniisip mo tama ba o hindi tama? So, yun ang iyong bibigyan ng reaksyon o paliwanag. So, narito yung rubrics o yung paraan kung paano ka mamarkahan. Dito naman, maalaala mo kaya
May magandang alaala ka ba o may maalala ka na mahalagang pangyayari sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong sarili sa buhay? Magbahagi ng isang alaala mula sa alinmang tatlong tuntunin ukol sa sarili na natalakay. Okay. Isulat sa patlang. So, pumili at isulat ang isang tuntunin ukol sa sarili. Isulat ang magandang alaala o mahalagang pangyayari tungkol sa iyong napili. Okay, so dito na tayo sa ikatlong araw. At sa ikatlong araw, tayo ay may mahalagang paksa na tatalakayin. So dito na papasok yung ating pagpapaliwanag kung paano ba at bakit ba na mahalagang pahalagahan ng ating sarili. So bago tayo magsimula, mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. So gumuhit ka ng larawan ng tao ayon sa nakasaad na taon. Okay, so para sa gawaing ito, so pwede kang gumuhit, pwedeng gumupit ng larawan at magdala, no? Ito yung mga pwede mong iguhit o gupitan ng mga larawan, o kung mayroon kang pwedeng kapamilya mo na pasok sa edad na ito, pwede mo yung ilagay. So, sanggol or baby, 3 years old, 12 years old, 18 years old, 25 years old, 40 years old, at 65 years old. Okay, so papansinin natin yung mga pagbabagong nagaganap. So, mas okay sana kung may makukuha ka talagang isang larawan lang ng tao, no, para makikita mo yung pagbabagong nagaganap sa kanilang buhay. O halimbawa, baka may paborito kang artista, no? May mga public pictures naman sila. Siyempre, pag mga artista, may mga pictures yan sila, sinishare mula pagkabata. Tingnan natin kung meron kang, o kaya yung iba gumagamit na ng AI, di ba? Para makita nila kung ano yung magiging itsura nila pagdating nila ng 65 years old. So, napakaraming naglipa na, no? Gagamitin lang natin sa tama yung mga AI na available sa internet. So, ayan. So, pwedeng makatulong yan para sa gawaing ito, no? Kung halimbawa gusto mo yung sarili mong ilagay dyan, pwede naman, ano kaya yung magiging itsura mo pagdating mo ng 18 years old, 25 years old, 40 years old, at 65 years old. So, may itinuro si Erik Erikson. So, isa siyang psychologist. So, siya ay nabuhay mula 1902 hanggang 1994 na 8 antas o yugto ng psychosocial na pag-unlad o psychosocial development. Ayon sa kanyang psychosocial theory, nakakaranas ang tao ng 8 antas ng pag-unlad sa kanyang buong buhay, mula pagkabata hanggang pagtanda. Okay, so meron tayong larawan dito. Nakuha natin ito sa communicationtheory.org. Okay, so ito ay Erikson's Stages of Psychosocial Development. So, ang teorya ng psychosocial development ni Erik Erikson ay nagpapaliwanag kung paano tayo lumalago bilang tao sa bawat yugto ng ating buhay, mula pagkabata hanggang pagtanda. Hindi lang sa katawan, kundi sa pakikitungo sa ibang tao at sa pagkilala sa sarili. So, lagi nating naririnig yung mga pagbabago sa ating katawan, hindi ba? So, ito yung mga pisikal na pagbabago sa ating katawan na ating talagang nakikita na nagbabago. Pero ayon kay Erik Erikson, sabi niya, hindi lang daw yung pisikal na pagbabago yung ating dapat na pagtuunan ng pansin. So, habang tayo daw ay tumatanda, no, kumbaga kasama din sa pagbabago ng ating katawan ay yung pagbabago din ng pakikitungo natin, no, at yung pakikitungo sa ibang tao at yung pagkilala sa ating sarili. So, may 8 yugto o stages ang teoryang ito, at sa bawat yugto ay may hamon o problema tayong kailangang harapin.
Kapag nalampasan ito, mas lumalakas ang tiwala natin sa sarili at mas humuhusay tayong makisama sa ibang tao. So gayon din ang teoryang ito ni Erik Erikson ay nagpapaliwanag kung paano tayo lumalago bilang tao sa bawat yugto ng ating buhay. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Hindi lang sa ating pangangatawan, kundi yun nga, maging sa ating pakikipagkapwa at pagkilala sa ating sarili. Okay, so atin nang silipin ang mga yugtong ito at ano ba ang pagkakaiba-iba ng mga ito. Okay, so una ay ang infancy versus mistrust. Okay, or yung trust versus mistrust. So, ang sanggol ay nagtitiwala sa kanyang mga tagapag-alaga. Kaya naman, ang mga tagapag-alaga na tumutugon at sensitibo sa pangangailangan ng bata ay nakatutulong sa sanggol na magkaroon ng tiwala. Pero kapag ang tagapag-alaga na hindi nakatugon sa pangangailangan ng kanilang sanggol ay maaaring makapagdulot sa bata ng pagkabalisa, takot, at kawalan ng tiwala. Lalo pa nga kung ang mga tagapag-alaga ay may kalupitan. Malamang na lumaki ang bata na hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo. Okay, so sa yugtong ito, natututo yung sanggol na magtiwala kung inaalagaan siya ng maayos. So kung hindi, magkakaroon siya ng takot at kawalan ng tiwala sa mundo. So yun yung unang yugto. So mahalaga na natutugan na natin yung pangangailangan ng mga baby para matuto silang magtiwala sa tao. Okay? At maging sa mundong kanyang ginagalawan. Sunod naman yung early childhood autonomy versus shame and doubt. So nagsisimulang galugarin ng kanyang mundo at matutuhan na maaari niyang kontrolin ng ilan sa kanyang mga pagkilo sa kanyang kapaligiran. Natututunan din niya na makamit ang ilan sa kanyang mga nais. Sa kabilang dako, kung laging ipagkakait sa kanyang pagkakataong magpasya at gumawa, maaari siyang magsimulang magduda sa kanyang kakayahan. Ito ay maaring humantong sa mababang pagpapahalaga sa sarili at pagiging mahiyain. So, unti-unti na natututo na yung bata na magdesisyon para sa sarili. So, hindi naman yung agad-agad din, di ba? Halimbawa, yung pagbibihis, di ba? Minsan natututo na siyang kung ano yung gusto niyang isuot para sa araw na yon. Sa pagkain, ayan, nagdedesisyon na siya kung ano ba yung nais niyang kainin para sa tanghalian. Kumbaga natututo na siyang pumili at magdesisyon unti-unti. Kung palaging pipigilan, maaring mahiya at mawalan siya ng tiwala sa sarili. Parang magkakaroon siya ng katanungan at pagdududa kung bakit hindi siya pinapayagang magpasya at parang tama ba yung mga pagpapasya niya o hindi. Parang nagsisimula siyang magduda sa kanyang kakayahan sa pagdedesisyon. So, natututo ang bata na gumawa ng bagay ng mag-isa. So, halimbawa, kapag hinahayaang sumubok maglakad o magbihis, natututo siyang magtiwala sa sarili. 'Di ba? Yung mga bata, unti-unti natin silang sa una, 'di ba, pag halimbawa magtuturuan natin yung bata magbike. So, sa una, inaalalayan natin sa likod. Pero sa huli, hinahayaan na, hinibak para magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Okay, para naman sa late childhood, so medyo papunta na to sa pagdadalaga, okay, at pagbibinata. So, initiative versus guilt. Nagkakaroon ng kakayahang magpasimula ng mga aktibidad at kumokontrol sa kanyang mundo. Ito ay sa pamamagitan ng mga sosyal na pakikipag-ugnayan at paglalaro. Nagkakaroon ng bata ng inisyatibo kung matututuhan niyang magplano at makamit ang kanyang mga layunin habang nakikisalamuha sa iba. Sa kabilang banda, ang mga hindi nagtagumpay sa antas ng pag-unlad na ito ay dahil na rin sa sobrang pagkontrol ng magulang ay maaring magkaroon ng guilt feeling. So sa yugtong ito, gusto ng bata magsimula ng mga gawain at magtanong. At kapag sinusuportahan,
lumalakas yung kanyang loob. At kapag pinipigilan, nakakaramdam na siya ng hiya at sa kalaunan, hindi na siya magbabahagi o hindi na magsasalita. So, nagsisimula na siyang gumawa ng mga gawain at tuklasin yung kanyang kapaligiran. So kapag pinigilan, nakakaramdam na nga ng hiya at guilt sa sarili niyang inisyatiba. So parang ayaw niya na lang mag-explore, 'di ba? Kasi lagi naman siyang lahat bawal ganito, bawal ang ganyan. So ang ending, hindi na nagkakaroon ng initiative yung bata, hindi na siya nagsasalita, hindi na siya nagbibigay ng kanyang opinion, ayaw niya nang mag-explore kasi parang lahat ay bawal. Okay, so ganyan. Okay, so school age, industry versus inferiority. So nagsisimula ng ihambing ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan o kamag-aral. Okay. Ito ay upang makita niya kung nakasasabay siya sa kanila sa pag-unlad. Nagkakaroon siya ng sense of pride and accomplishment sa kanyang mga gawain sa paaralan, palakasan, mga gawaing panlipunan at buhay sa pamilya. So, balit maari naman niyang madama na siya ay mas mababa o mahina at may kakulangan kapag nakikita niya na parang hindi siya nakakasabay sa pag-unlad ng kanyang mga kaedad. Kapag hindi natutuhan ng bata na makisalamuha sa iba o magkakaroon siya ng mga negatibong karanasan sa buhay. Okay, yung kanina hindi pa pala yun, no? Iko-correct ko po yung aking sinabi kanina ng papunta na sa pagdadalaga at pagbibinata. Yung nakaraang slide, no? Hindi po yon. So, medyo school age pa lang sila. Okay, yung pag-explore nila sa mga bagay-bagay. Ayan, so, diba yung parang yun ay yung mga toddler years pa lang ng ating yun pa lang yung tinutukoy doon sa nakaraan. So, paumanhin, mga toddler years pa lang yung kanina na kung saan sila ay mahilig mag-explore, magpulot-pulot ng kung ano-ano, no? Pumunta, yung kumbaga, dinidiscover nila yung mga bagay-bagay sa kanilang paligid. So, yun po pala yun sa paumanhin. So, para dito sa industry versus inferiority, sa edad na ito, mahalaga ang tagumpay sa paaralan at pakikihalubilo. 'Di ba? Yung kapag yung reward system, 'di ba? Kapag pinupuri natin yung ating mga 'di ba, yung mga bata, mga toddlers, so yung mga school age na to siguro mga 7 years old, 8 years old, 9 years old. So kapag pinupuri natin sila at sinasabi natin, oh, good job, great job. So mahalaga yun para makapag-build ng tiwala sa kanilang sarili at natututunan nila na makipag-socialize o makihalubilo sa kanilang mga kamag-aral. Kung nararamdaman niyang wala siyang nagagawa, nawawalan siya ng tiwala sa sarili. So kapag wala siyang involvement sa isang gawain, no, maliit man yan, ay parang nawawalan siya ng self-confidence o tiwala sa kanyang sarili. Sa edad na ito, gusto ng batang matutong gumawa ng mabuti sa paaralan at sa ibang gawain. So kapag pinupuri ang pagsisikap, nagiging masipag. Kapag pinupuna, nawawala ng tiwala sa sarili. Diba ganyan tayo mga bata? Kapag pinupuri, tayo talaga mga bata, no? Kahit sino, kapag pinupuri, lalo tayong nagsisipag. At kapag napupuna naman, ayan, parang nawawalan tayo minsan ng gana. Okay, so ganun din. Ano po? So, dito na tayo sa adolescence. So, ito na talaga yung pagbibinata at pagdadalaga. So, paumanhin muli. So, ito na yung identity versus role confusion. Ito ay sa pagitan ng 13 to 18 years old. So, dito naman, sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, hinahanap na kung sino siya. Anong gusto niya sa buhay, kapag naguluhan, pwedeng malito sa sarili. Dito na pumapasok yung sinasabi nilang identity crisis. So, very crucial yung pagdadalaga at pagbibinata ng mga ating mga learners, mga estudyante. Dahil dito na nila unti-unting binubuo
at tinutuklas kung sino sila talaga. Ano ba yung gusto nila? At kapag naguluhan sila, so pwede silang malito. So, pwedeng, ano ba talaga yung gusto ko? Hindi ba? Sino ba talaga ako? Kaya minsan, 'di ba, parang dito nagsa-start yung nagkakaroon sila ng yung mga batang lalaki, mas naging prefer nila na kahit na lalaki sila, mag-lead sila sa pambabae. And then may mga babae naman na parang kahit babae sila, pero parang mas gusto nilang yung parang gawain ng mga lalaki. So pumapasok na dito yung nagiging bakla, nagiging tomboy, although may kalituhan, pero hindi naman natin yun kino-question na sa panahon ngayon. Hindi ba? Kung sa iba, big deal siya, pero sa mas marami, medyo mas sa panahon ngayon, mas marami ng tinatanggap, no, yung preference, lalo na nung mga bata, no, sa ganitong edad. Hindi na siya big deal sa iba. Kumbaga, okay, kung ano sila, tinatanggap sila ng pamilya nila. Kasi yung iba, once na tinanggap sila, mas nagtitiwala sila sa sarili nila. Kasi hindi naman, ito personal kong opinion. Para sa akin, hindi naman yun masama. No, kung halimbawa ikaw babae at naging tomboy ka, at ikaw ay lalaki, naging bakla ka. Para sa akin, personal kong paniniwala, hindi yun masama. Hanggat wala kang ginagawang hindi maganda sa iyong kapwa, may takot ka sa Diyos at nirerespeto mo ang karapatan ng bawat isa, walang problema yon. So, ikaw ang makakapag-desisyon yan para sa iyong sarili. So, hinahanap ng kabataan ang kanyang pagkakakilanlan o yung tinatawag nating identity. Kung hindi malinaw ang papel niya sa lipunan, nagkakaroon siya ng kalituhan sa sarili. So, young adulthood, intimacy versus isolation. So, dito naman, handa nang ibahagi ang kanyang buhay sa ibang tao at nagaganap ito matapos siya ay magkaroon ng sense of self sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. So, kapag nahanap niya na yung kanyang sarili, no, kumbaga nagiging mas matatag na siya bilang tao. So, balit kung ang mga salungatan o conflicts sa ibang mga naunang antas ay hindi matagumpay na nalutas, ang isang young adult ay maaring magkaroon ng problema sa pagbuo at pagpapanatiling ng matagumpay na relasyon sa iba. Ang mga matatanda na hindi nagkakaroon ng positibong konsepto sa sarili sa pagbibinata o pagdadalaga ay maaring makaranas ng kalungkutan at emotional na pag-isa or emotional isolation. So, bukod doon, ito na yung panahon ng pakikipagrelasyon at pagtatatag ng matibay na ugnayan. So, kumbaga, sa stage na ito o sa yugto na ito, matatag na yung emosyon mo dapat. So, parang dito mo na, sabi nila, ito na yung best stage para mag-establish ng relasyon sa iyong kapwa. So, romantic relationship man ito or kung ano mang relasyon. Kung hindi natutong makipagtiwala, maaring mag-isa o mahiwalay sa iba. So, natututo ka nang makipagrelasyon at magmahal ng totoo. Kapag natutong makipagtiwala, nagkakaroon ka ng malalim na koneksyon sa iyong kapwa. At kung hindi, nagiging malungkot ka o mag-isa. So, ito na yung ating adulthood, generativity versus stagnation. Okay. So, naghahanap ng nais na trabaho, gampanin o gawain. Pagbibigay ng kontribusyon sa kapakanan ng iba sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagkukusang loob or volunteering, pagtuturo, mentoring at pagpapalaki ng mga bata ang yugtong ito. Kapag hindi pa rin nakabisado ng tao ang mga nakatakdang gawaing pampag-unlad sa adulthood, maaaring makaranas siya ng stagnation o pagwawalang kilos. So, sa bahaging ito or sa yugtong ito, gusto mong maging kapaki-pakinabang sa lipunan, pamilya at kabataan. Kapag nakatulong ka sa iba, masaya yung pakiramdam. At kung hindi, parang ano bang saysay mo sa buhay? Ano ba yung silbi mo sa buhay? Dito, nais ng tao na maging kapaki-pakinabang siya
sa kanyang ginagalawang lipunan, higit lalo sa kanyang pamilya at maging sa kanyang trabaho. So kapag hindi, yun nga, parang walang, kumbaga, ano ba yung reason? Bakit siya nag-i-exist? No? Nagkakaroon ng ganong question sa buhay. So, late adulthood, integrity versus despair. Ang pangunahing gawaing pampag-unlad ay ang pagkakaroon ng tinatawag na integridad upang maiwasan ang kawalan ng pag-asa. Sinasalamin ng taong ito na nasa late adulthood ng kanyang buhay at nakadarama ng alinman sa dalawa. Ang isang pakiramdam ng kasiyahan o isang pakiramdam ng kabiguan. Ang taong nasiyahan at naging proud sa kanyang mga nagawa ay nakadarama ng integridad na maaring mayroon lamang kaunting mga pagsisisi. Gayunpaman, ang taong hindi matagumpay sa antas na ito ay maaring makadama na ang kanyang buhay ay nasayang lamang. Dahil sa mga panghihinayang, haharapin siya sa pagtatapos ng kanyang buhay na may damdamin ng kapaitan, depresyon at kawalan ng pag-asa. Okay. So, sabi dito, no? Kumbaga dito naman sa late adulthood, parang iniisip niya na, no, kumbaga, ano ba sa habang tinagal ng buhay niya, no, kung umabot sa ganoong stage, at kumbaga dumating na siya sa point na retired na siya, 'di ba? Kapag alam mong na-serve mo yung purpose mo. So halimbawa bilang teacher. Kung ikaw ay nag-retired na teacher at sa tingin mo napakarami mong natulungang bata at ang mga batang iyon ay mga naging matagumpay sa buhay. 'Di ba magre-retired ka na masaya? Walang pagsisisi, kung mayroon man maliit lang na bahagi 'yon. Pero kung halimbawang tumanda ka na parang ano ba ang nangyari sa buhay ko? Bakit ganito ako tumanda? So, nagkakaroon ng depresyon, nagkakaroon ng pagsisisi, ng pagtatanong sa sarili. Okay, so may mga ganoon. So, ito yung 8 yugto, no, o 8 stages ng psychosocial development ni Erik Erikson. So, ang teorya ni Erikson ay nagpapakita na ang pag-unlad ng tao ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at sosyal din. Mahalaga ang karanasan at pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa bawat yugto ng buhay upang mabuo ang matatag na pagkatao. So sa madaling salita, ang teorya ni Erikson na psychosocial development ay parang hakbang sa hagdan ng buhay. Sa bawat hakbang, may pagsubok at kung matagumpay natin itong nalalagpasan, mas nagiging buo ang ating pagkatao. Pero syempre, nobody's perfect. Wala namang perpektong tao. Lahat tayo ay may pinagdadaan ng problema. So, nasa atin lamang ito kung paano natin ito dadalhin. So, laging yung pananaw natin, isang mahalagang dapat nating isaisip ay laging maging positibo tayo sa buhay. Laging positibo lang ang ating iisipin nang sa gayon hindi tayo ma-depress, 'di ba? Medyo malaking usapin ngayon ang yung mental health ng mga kabataan. So, medyo malaking usapin siya sa ngayon. So, para hindi tayo humantong sa pagka-depress, kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin, manatili tayong positibo, no, manalangin, magtiwala sa Diyos, sa ating pamilya, at humingi lagi ng gabay sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Nang sa gayon hindi tayo maligaw ng landas. Okay, so para sa gawaing ito, no, sagutan ang ating pagtapat-tapatin. Pumili lamang ng angkop na sagot sa ikalawang hanay. Okay, sapagkat narito naman ang mga wastong sagot.
Okay, so dito naman, yan, magbibigay ka ng payo o sasabihin sa matalik mong kaibigan kapag nakita mong ganito ang ugali nila. So, hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo, laging takot, hindi ba? Sunod, kahalagahan ng pagbabago ng sarili, pati na rin sa iba. May guilt feeling, o ako palagi ang may kasalanan, lagi na lang ako na lang nakikita, ako na lang ako. Ayan, ano ba ang iyong ipapayo? Para sa ika-4 na araw, ito ay bubuin na lamang ng mga gawain. So, papasadahan na lamang natin ito nang sa gayon ay mapaghandaan mo yung iba mo pang mga asignatura. So, para sa ika-4 na araw, okay, so lalagyan lamang ng check, tama o mali, at ano ang dahilan. So, TMD. Dito naman, pagninilay sa pagkatuto, magbabalik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. At para sa iyong pagsusulit, at para naman sa iyong gawaing pantahanan, at dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC Week 2 para sa Grade 5. Maraming salamat at nawa ay may natutunan ka sa ating aralin para sa linggong ito. Ako si Teacher Aisa, magkita-kita tayong muli at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat, paalam!